nila, ay nandun sa statement ng ombudsman at binigyan lang si Joel. Hindi binigyan yung tao. Nasa dilimang tao, hindi na alam, bigla lang tayo nabuluga. Yes. Ito kasi. Bakit tinago ni dating Ombudsman Martires ang desisyon, mga kababayan? Ito ngayon ang malaking katanungan na makikita natin sa ating mga kababayan, no? Na bakit naging ganito ang naging kinahinatnan ng mga desisyon patungkol sa mga pangyayaring ito. Kahit ngayong ating bagong ombudsman na nakaupo ngayon ay tila ba'y walang alam sa mga nangyari. Pakinggan natin ang mga komento ng mga eksperto. Naglabas sila ng grave misconduct sa kaso. At sabi ni Magita Morales, dapat tanggalin ang pagkasenador. Ang nangyari naman, si Senate President Pimentel Lugaro, sabi niya, hihintayin natin ang tinatawag nating sagot ng ombudsman kung talagang dapat malaman niya. Kaya mag-communicate tayo sa ombudsman. So open lahat siya, no? So, ang nangyari naman ngayon, kung nangyari noong 2016, on July 31, 2019, si Samuel Martires, isa rin Korte Suprema dati yan, na in-appoint ni Duterte, nilang ombudsman, in-reverse na yung dismissal. Sabi niya, mali yung dismissal. Ang problema doon, tinago, hindi sila publiko. Violating the constitutional provision na dapat lahat ng gagawin ng ombudsman, lahat ng gagawin ng mga taong nasa gobyerno ay transparent. Ito tinatawag natin, hindi lang freedom of information, ha? Una ito tinatawag natin, na nakalagay dyan, na the ombudsman and his deputies as protectors shall act promptly and complaints, no? Filed against, in any form or manner against public officials or employees. Walang sinasabi dyan na Yan mga kaibigan, mga kababayan, ang malaking katanungan ngayon. Sabi pa nga, bakit tinago? No, kung titingnan natin mga kababayan, kung ating susumahin, 2019 na-reverse yung desisyon ng dating ombudsman na si Ombudsman Conchita Morales na nagdesisyon na ibig pa nga sabihin ay i-dismiss o parusahan si Senator Joel Villanueva dahil nga sa mga nakitang anomalya sa PDAF na kanyang nailagay doon sa maling o hindi anong tawag doon, yung isang NGO na hindi naman pala totoo. So ibig sabihin, kung na-reverse yan noong 2019, bakit ngayon lang nalaman ng publiko, lalong-lalo na yung nasa posisyon ngayon ng yung bagong ombudsman? So kung titingnan natin 2019 hanggang 2025, halos 6 na taon mga kababayan. 6 na taon tayong walang nalaman, o kung susumahin natin ay sabi pa nga ni dating Senador Dick Gordon ay bakit itinago? Na kung tutuusin, ang Office of the Ombudsman ay dapat yun nga, may pampubliko ay ito isang public documents, dapat alam ng publiko, at ito ay dapat inilagay doon sa kanilang website na ito yung mga na-dismiss na mga kaso. So kung titingnan natin, ang daming naganap doon at makikita natin na yung mga petsa kung saan ito ay na-dismiss ay wala namang nakalagay doon. So ibig sabihin, sadyang itinago upang hindi ilaman ng publiko, at saka walang makakomento o bakit na-reverse ang desisyon ng dating ombudsman. Kaya nga, ito ngayon ang napakalaking katanungan sa sambayanang Pilipino. Ano na ba ang nangyayari ngayon at bakit sabi pa nga ng karamihan ay itinago? So ibig sabihin, mayroong anomalyang nangyayari o sabwatan na nangyayari between dating ombudsman at ng respondent o yung ating senador na si Villanueva. Kasi hindi ngayon lang naman, at saka yung isang tanong pa, bakit ngayong September lang kinuha yung mga dokumenteng ito? So ibig sabihin ay talagang pinaghandaan at napagplanuhan na darating ang panahon na mangyayari nga ito. So nangyari na nga,
at nagkaroon ng bagong ombudsman ang ating ombudsman, nagkaroon ng bagong umupong ombudsman, si Ombudsman na Crispin Remulla, at sabi pa nga doon sa kanyang press conference, siya ay nabigla, no? Nabigla dahil itinawag niya pa nga itong secret decision. Ayun. So ito naman ang naging saloobin ng mga eksperto, ng mga nasa gobyerno dati, na dapat mayroong managot sa nangyaring ito. Dahil tingnan nga natin, 2019 na reverse. At kung pag-aaralan natin ang sabi ng mga eksperto, ay talagang mayroong itinago o mayroong kababalaghan na nangyari. Patuloy natin pakinggan, mga kababayan, ang komento ng ating dating Senador Dick Gordon. Ombudsman ay hanggang doon lang kami sa hindi dapat isama ang kung ang ginawa kasi ng Senado ng batas, ng ginawa yung Ombudsman law, parang naglagay sila ng bulletproof na ang senador at congressman at saka mga judges, iwalay natin doon sa sinasabi ng Constitution na lahat ng public officers and employees pwedeng habulin ng ombudsman. They're not above the law. Iniwalay nila dito sa self-serving yun. At tingin ko, parang class legislation. Bakit mas equal yung mga senador at congressman? Samantala kung yung janitor nakukulong dito sa ombudsman, bakit ito mga senador at congressman at saka mga judges hindi kasali? Okay yung impeachment, dahil talaga may provision sa impeachment. Pero, bubuhay sila ng batas, isolating themselves, self-serving, hindi kami dapat ma-imbestiga at kami na nga magagawa ng investigation. Tungkol pa yan, sige ito na yan. Ako yun nangyari pa, ang ginawa nila, itong ginawa dito kay Villanueva, dapat malaman ng buong madla, dapat hindi nila sinabi na dapat malaman. Ano nangyari? Tinago ngayon yan. Lumabas siya ngayon 3 years later at tinago naman nito si Justice Martirez. Yung sakit dyan. Tinago. At nung tinago yan, hindi nalaman ng tao. Ito pinagkagulan ng Senado. Kaya nga nagkailang si Senator Pimentel, sabi niya, hintayin natin ang ombudsman. 3 taon nakatago yan. At bigla na lang ako, September 10, 2025, hindi pinapakita yung desisyon. At dinidismiss. Ang pinapakita ngayon, si Joel Villanueva na nagsasabi na meron siyang freelance na wala na siyang both administrative and criminal cases. Si ombudsman. Unfair! Unfair! Pero paano kung ikaw mag-a-appeal? Wala kang alam. Kung ikaw magdemanda, hindi mo alam. Yung si Conchita Morales, hindi niya rin alam. Ginawa lang nila, nandun sa statement ng ombudsman at binigyan lang si Joel. Hindi binigyan yung tao. Nasa 5 taon, hindi na alam, bigla lang tayo nabuluga. Yes. Ito nga si Boying Remulla, lumalabas na yun. Parang nagpabaya siya, hindi siya nagpabaya. Tinago, paano wala laban kung tinago? Lumabas talaga yun. Dahil nalaman na nila, na nung uupo na si Boying, on September 2025, uupo si Boying, lumabas, ng October 7, ano po si Boying, September 10, biglang lumabas yung clearance si Villanueva. Ano talaga? Ano talaga? Ayan, tama nga, mga kababayan. Sabi pa nga ni dating Senador Dick Gordon, ay talagang sadyang itinago at halatang-halatang pinaghandaan. No? Dahil alam nila na uupo na ang bagong ombudsman na si Ombudsman Crispin Remulla. Kaya sakto ang pananaw ng ating dating senador na talagang pinaghandaan ito. At sila lang ang nakakaalam, dalawa. Kahit nga, sabi pa nga niya, kahit nga yung dating ombudsman na si Ombudsman Conchita Carpio, ay walang alam. So, ibig sabihin, sabi pa nga ng ibang mga nag-komento, ay itong silang tatlo lang ang nakakaalam, dating ombudsman. Kaya lang, kung titingnan at susumahin natin, for nung lumabas ang reversal ng desisyon ng dating ombudsman at 3 taong itinago, so talagang mayroong fishy na nangyayari. O ano ba talaga ang nangyari? Kaya nga, sabi pa nga ng kasabihan sa Bisaya ay maudi-ay. Maudi-ay. Kailangan natin ng masusing investigasyon, no? Tama yung sinasabi ng ating dating senador na dapat nga itong investigahan at tingnan talaga kung ano talaga ang tunay na nangyari at bakit talagang sadyang itinago ito sa lalong-lalo na sa publiko at kahit na nga sa mga opisyal na nakaupo ay talagang mga bagong opisyal na nakaupo ngayon sa ombudsman ay talagang kahit nga sila ay walang alam o yung iba pa man na nasa
posisyon ng ating gobyerno, no? At sabi ko pa nga kanina ay hindi naman ito inilathala doon sa kanilang website o information na ito yung mga bawat araw o bawat linggo o bawat buwan na mayroon silang desisyon patungkol sa dismissal ng mga reklamo o kaso sa mga public officials, ay dapat nakalagay doon ang mga records ng desisyon nila patungkol sa mga bagay-bagay na yan. Kaya natapusin natin ang video na ating tinitingnan mga kababayan patungkol sa komento ng ating dating Senador Dick Gordon. So, dapat maintindihan ng tao yan. Na talagang may impunity na yan, na tinatago na mismo. Bakit tatago? Dapat sabihin ninyo, bakit yung dinismiss? Dahil ang batas natin sinasabi, pag gumawa ng desisyon ang husgado, dapat sasabihin nila, ito ang facts, ito ang pinagbasihan namin ng batas kung bakit namin dinismiss. Hindi wala tayong alam kung bakit nila dinismiss yan. Sir, yung Ayan, at dapat tama uli ang sinabi ng ating dating Senador Dick Gordon na dapat ipinaalam kung bakit dinismiss at nagkaroon ng notice para notice sa publiko na ito na mga kababayan ang naging desisyon ng ombudsman dahil nga may bagong ebidensya ganito, ganire, at saka dahil may motion for reconsideration, kaya dinismiss natin ang reklamo patungkol kay senador. So, ganyan, malalaman ng publiko at magkakaroon pa ng deliberasyon uli kung tama ba yung ginawa o mayroon bang dapat ipasa uli. So, dapat, yun nga, sabi ng ating dating senador na ipinalam at hindi itinago sa publiko. Yan mga kababayan. yung sinasabi lang po ninyo na dapat sabihin ng ombudsman yung naging desisyon through publication po yun, dapat nakapublish. Ganun po ba? Talaga naman yun ang batas eh. Dapat wala sa official gazette later. Hinahanap namin sa official gazette. Kaya inipitahan niyo ako, hindi ko naman alam yung kay Joel. Siyempre, kasama ko ng araw sa Senado yan. Pero hindi na nga ako lang po sa Senado yan, pagkakapan ko o tutulungan ko. Ang sinasabi ko lang, yung batas. Ito ang batas. Sinasabi ko lang ng tao, ito ang batas. Kayo ang musga. Dapat bang itago? Hindi ba dapat ipaliwanag kung bakit i-dismiss? Kung ikaw mag-a-appeal, kung ayaw mo yung ginawa niya, dapat mag-a-appeal ka, hindi ka na maka-appeal. Hindi na problema. Ano ba yung saloobin ng karamihan? Ano ba yung masasabi ng ating mga netizen, no? Patungkol sa nangyayaring ito, patungkol sa isang malaking katanungan ngayon sa ating ng ating mga kababayan ay bakit tinago ang ganyang desisyon. So sa isang netizen natin ay walang martires kung walang Duterte na ang nag-appoint. Yan, binaboy ni Digong ang Pinas. Yan, mula galing yan sa ating isang netizen at sabi niya, walang martires kung walang Duterte na nag-appoint. So, talagang totoo nga naman kasi si dating Presidente Duterte ang nag-appoint kay Martires. Martires must be investigated. So, galing naman ito sa ating isang netizen, no? At former ombudsman should be held accountable for what ano to? For that. Ayan. Talagang ito talaga yung nagiging mga sentimento ng ating mga kababayan, no? Na dapat nga naman ipinaalam at hindi tinago. Si Martires dapat iba naman ang plano nitong isa ito, firing squad. Wala naman tayo ditong firing squad sa Pilipinas. Ikaw pa naman, kaibigan. At ito, dapat din imbestigahan si Martires. At dami niyang ginawang ano to? Katarantaduhan ay imbestigahan naman siguro nandiyan naman ang ating ombudsman na bagong ombudsman ay titingnan niya yung mga bagay-bagay kung ano yung nararapat o sila yung may nakakaalam dyan. Mula naman sa ating isang netizen na dapat ikulong si Martires at Villanueva. Ay titingnan pa yan mga kababayan kung ano yung mga probable cause dyan. Sentimento mo yan kaya sarili mong kuhan yan na ikulong. No. Dapat dito naman
Maliit kasi, hindi ko masyadong makita, mga kababayan. Dapat makulong si Martires at Villanueva. Dalawa na kayong gustong makulong si Villanueva at si Martires, ha? Ang sabi ni Kong attorney ay Ridon, alamin daw kung meron inifile si Villanueva na motion for reconsideration at sa desisyon ng former Just Carpio, kung na-dismiss ba. Okay. Ayan, loading. Martires should not go unpunished for his judicial action. That parang may ano yung kwan? Parang hindi natin masyadong mabasa yung kwan eh. Martinez should not go unpunished for his judicial action. Judicial That action. smacks that of the seat of unproud. So, hindi pabayaang hindi siya ma-punish. Fraud yan eh, fraud. Deceit. Nilinlang niya ang tao. Lalo na yung taong bayan. Kaya nga, Should not go unpunished. tama yung sinabi mo kapatid, kababayan, dahil isa itong panliling lang, no, ng sa taong bayan. Sa pagbumukha pa lang ni Joel, ay gwapo naman si Senator Joel. Sa pagbumukha pa lang ni Joel Villanueva, hindi na pwedeng pagkatiwalaan. Ay magtitiwala naman tayo dyan. Kaya lang, yun nga, ay mabait naman si Senator Joel. At saka may takot yan sa puong may kapal. Kaya lang, yun nga, minsan mayroon tayong nagagawang for the sake of personal gain din minsan, wala tayong magagawa dyan mga kababayan. Terrible decision, grabe ang term na ginamit. Terrible decision. Oo, talagang Senador yun eh. sobra pa sa tinago Terrible. Accused party was not informed and the decision of this dismissal was not made public. Martires should be, tingnan natin Martires should be held liable for his intentional, illegal, and unconstitutional actions. He should be prosecuted and imprisoned. Ito, parang attorney ito atang nagkuha na. Attorney ang nag-comment nito. So yan po mga kababayan, at makikita natin ang sentimento ng ating mga netizen, patungkol sa nangyaring ito. At ito naman po ay talagang matinding dagok sa ating justice system, lalong-lalo na sa ombudsman. So kung ibig sabihin pala ay sabi pa nga ng ating dating senador Dick Gordon that ginawa ang ombudsman para personal gain of protection, parang bulletproof. Sabi pa nga niya ay parang bulletproof sa mga public officials. So imbis na sila yung titingin sa mga ginawang kababalaghan at anomalya ng mga nakaupong opisyales sa gobyerno, at sila ang magre-rekomenda kung ito ay totoong ginawa o gumawa ng graft and corruption ng isang public official. Pero ang nakaka hindi magandang pakinggan doon at tanawin ay parang wala ding magiging ipin masyado ang ombudsman dahil nga wala naman silang kapangyarihan na tanggalin ang isang nakaupong opisyal ng gobyerno, bagkus ay hanggang recommendation lang sila. So ito yung dapat tingnan ng ating mga nakakaalam diyan sa judicial system na yan mga kababayan. Maraming salamat po at patuloy po nating subaybayan ng mga pangyayaring ito. Ito po ulit ang inyong lingkod, Kuya Ran sa PPNC Commentaries.